Sa gabing iyon, habang nakatayo si Lara sa gitna ng dalawang lalaking bahagi ng kanyang nakaraan at kasalukuyan, alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. Isang desisyong hindi lamang para sa kanyang anak, kundi higit sa lahat, para sa sarili niya. Napatingin siya kay Marco, ang lalaking minsang nangako ng pagmamahal sa kanya, ngunit iniwan din siya sa mga panahong pinakakailangan niya ng kasama. Sa kabila ng galit sa mga mata nito, nakita ni Lara ang pagkalito at pangungulila. Ngunit sa likod ng lahat ng emosyon ni Marco, alam niyang hindi na siya babalik sa dati. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Daniel. Naroon si Daniel, ang lalaking dumating sa kanyang buhay sa panahon ng kanyang pinakamabigat na pagsubok. Hindi ito nagpakita ng labis na emosyon, ngunit alam ni Lara na handa itong ipaglaban siya kung pipiliin niya ito. Ngunit higit pa roon, ang nakikita niya sa mga mata ni Daniel ay respeto, isang pag-ibig na hindi nakasandig sa pamimilit o pang-aangkin. Marco, simula ni Lara, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Salamat sa pagpunta mo rito, pero hindi na ako babalik sa'yo. Hindi ako ang parehong babae na iniwan mo noon, at hindi ako dapat na bumalik sa isang sitwasyon na hindi ko nararamdaman na tama para sa akin. Nakikita ni Lara ang unti-unting pagkawala ng tensyon sa mukha ni Marco. Kitang-kita ang lungkot, ngunit tila may pagtanggap sa kanyang mga mata. Kung iyon ang desisyon mo, Lara, sana maging masaya ka. Sagot nito, mabigat ang bawat salita. Tumalikod si Marco, sumakay sa kanyang kotse, at umalis ng walang ibang salita. Tahimik na tumayo si Daniel sa tabi ni Lara. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niyang si Lara ang magpasya ng susunod na hakbang. Napatingin si Lara sa kanya at ngumiti ng bahagya. Daniel, sabi niya, ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. Alam ko kung gaano mo kami inalagaan at mahalaga ka sa akin. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong piliin ang sarili ko. Kailangan kong buuin ang sarili kong nawasak noon. Ngumiti si Daniel, puno ng pangunawa. Alam ko, Lara. Hindi kita pipilitin. Ang mahalaga, makita kitang masaya at buo. Inabot niya ang kamay ni Lara at marahang pinisil ito. Nandito lang ako. Handang sumuporta sa'yo kahit ano pa ang piliin mo. Sa mga sumunod na buwan, pinili ni Lara na magsimula ng panibagong buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Bumukod siya mula sa bahay ni Aling Linda at naghanap ng sariling maliit na inuupahan. Ito'y simpleng tahanan, ngunit para kay Lara, ito'y simbolo ng kalayaan at bagong simula. Hindi niya sinarado ang pinto kay Daniel, ngunit malinaw sa kanilang dalawa na ang oras na iyon ay para kay Lara at sa kanyang sariling paglalakbay. Naging abala si Lara sa pagpapatakbo ng maliit na online shop na sinimulan niya. Nagbebenta siya ng mga handmade accessories na kanya mismong ginagawa habang natutulog ang kanyang anak sa gabi. Ang bawat kwintas, bawat pulseras ay may kalakip na bahagi ng kanyang kwento, isang kwento ng tapang at muling pagtayo. Unti-unti, lumago ang kanyang negosyo at nakilala ang kanyang mga gawa, hindi lamang sa kanilang lugar, kundi pati na rin online. Habang abala sa kanyang trabaho, hindi rin nakalimutan ni Lara ang maging masaya. Madalas silang pumunta ng kanyang anak sa parke, naglalaro, nagtatakbuhan, at naglalakad ng magkahawak kamay. Sa bawat tawa ng kanyang anak, nararamdaman niya ang kaginhawahan at kaligayahan na minsang akala niya'y hindi na niya mararanasan. Minsan ay bumisita si Daniel, dala ang mga paboritong pagkain ni Lara at ng kanyang anak. Tinulungan niya si Lara sa gawaing bahay at naglaro kasama ang bata. Naroon ang saya at lambing sa tuwing magkakasama sila. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nilang dalawa na hindi pa ito ang panahon para sa isang bagong pagmamahalan. Si Daniel ay naging kaibigan, kasama, at minsan ay katuwang. Ngunit ang focus ni Lara ay nasa kanyang sarili at sa pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Isang gabi, habang nag-ayos si Lara ng mga bagong accessories na ipopost niya online, biglang nagsalita si Daniel. Lara, alam kong hindi pa oras para sa atin, pero gusto kong malaman mo na
Nandito lang ako. Naghihintay, handang sumuporta kahit anong mangyari. Napatingin si Lara sa kanya. Ngumiti at tumango. Salamat, Daniel. Pero sa ngayon, gusto ko munang magpakatatag para sa sarili ko. Gusto kong bumawi sa mga panahong nawala para sa akin at para sa anak ko. Hindi ko sinasara ang pinto, pero kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakaupo, nakatingin sa mga bituin, naramdaman ni Lara ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang hindi niya kailangan ng pagmamadali o pamimilit upang maging masaya. Ang tunay na pagmamahal para sa kanya ay hindi tungkol sa pag-aari o pagkapit, kundi sa pagbibigay ng kalayaan na hanapin ang sarili. Sa pagtatapos ng gabing iyon, isang bagay ang malinaw para kay Lara. Ito ang panahon upang ipaglaban ang sarili niyang kaligayahan, upang buuin ang kanyang pangarap ng walang humahadlang, at kung sakaling darating ang panahon na handa na siyang magmahal muli. Alam niyang ito ay dahil sa siya ay buo na, at hindi dahil kailangan niya ng sinuman upang punan ang anumang kakulangan. Ang kwento ni Lara ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang prinsipe na magliligtas sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang sariling paglaya, sa pagpili na maging masaya at buo para sa kanyang anak. At sa bawat hakbang na kanyang gagawin, alam niyang siya ay malaya, matapang, at higit sa lahat, handang harapin ang anumang darating, hindi na bilang isang babae na iniwan, kundi bilang isang babaeng nagtagumpay.